Agoy! Meron pala di umanong tinatagong baho itong si Vince Dizon, mga kababayan. Meron pala itong kaso sa ombudsman na hanggang ngayon hindi pa nagagalaw, mga kababayan. Involved din po siya sa limpak-limpak na salapi. Ayon po ito kay Jesus o kay Mandarahog, mga kababayan, yung vlogger na sexy, tropa ni Manong Chabit. O eto po ang video, mga kababayan. Panoorin po natin. Kaya naman pala napakabuting mong tao kay Bongbong Marcos, Mr. Vince Dizon. Kasi kung kritiko ka ng Marcos ngayon, malamang kinalkal na yung kaso mo at baka naipakulong ka na. O kaya ba nakadikit ka ngayon sa administrasyon kasi meron ka di umanong baho? Ha? O eto ang video, mga kababayan. Pasensya na. Bumanat lang ako ng konti. O panoorin na po natin. Andito tayo ngayon sa Athletes Village dito sa New Clark City, Capas, Tarlac. At sa likod ko, yung napakamahal na kaldero na nagkakahalaga ng 50 million pesos na noong binid itong project na ito, ang head ng BCDA ay si Secretary Vince Dizon ng DPWH. Pero hindi yan yung istorya. Ang istorya yung kabuuan ng pasilidad dito sa New Clark City. Bakit? Dahil according to the case filed sa ombudsman against Vince Dizon, ito ay hindi ginawa sa pamamagitan ng competitive bidding. Ito ay ginawa sa pamamagitan ng pag-award ng project sa isang Malaysian company na ang sabi ng COA ay nalugi ang gobyerno dahil sa mode of payment nito. Pero hindi yan ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin, yung dating magkakakampi, ngayon hindi na sila magkakakampi. Ang ibig kong sabihin, si Vince Dizon sa kanyang kontrobersiya sa kalderong yan at sa buong BCDA na mga proyekto, ang dumipensa sa kanya ang grupo ng mga Duterte, particularly Senator Cayetano. Pero anong nangyari? Bakit ngayon kalaban na niya yung mga Duterte? Dahil ba may kaso siya sa ombudsman na hanggang ngayon hindi pa nagagalaw? O dahil ang problema niya ay hindi pa natatapos hanggang ngayon? Lalong-lalo na itong napakamahal na cauldron na ito na sabi nga ni Senator Franklin Drilon ay ang halaga 50 classrooms. Pero ang sabi ni Senator Cayetano, it has artistic value. Does it have now? Meron ba? Ha? Does it amount to 50 million or more now? Hindi, di ba? So, alam niyo po, kaya ko pinuntahan ito dito. It's because we want to know and dig deeper. Saan nanggagaling si Vince Dizon? Bakit may inilagan siya? At bakit meron siyang dinidiin? Kayo, mga classmates ko sa social media, kayong sumagot. Anong meron? Lalong-lalo nang nadiskubre natin na meron palang kalderong ganito. Oh, ano? Sayang ang bayot! Nako! Yun ang mga sinasabi natin, mga kababayan eh. Nagtataka talaga ako eh. Sabi ko,
Ba't ganun itong mama na ito? Maka Duterte ito noon eh. In-appoint ni Marcos. Ngayon, sobrang maka-Marcos na. Alam niyo po mga kababayan, yung ganyang klase, yung bang may nakabinbin na kaso ang isang dating government official sa ombudsman, parang ano na parang natural na lang na dumikit sila sa para hindi makalkal yung mga nakatagong baho nila o yung mga nakabinbin na kaso nila. May kilala nga akong ganyan Hindi lang politiko, kundi mga vlogger. Marami. Mga dating DDS vlogger na mayroong nakabinbin na kaso sa mga sa korte. Ngayon, ayan, maka-BBM. Binabanata na ngayon ng mga Duterte. Marami yan. Natatakot, siyempre. Ikaw ba naman, makalkal ang kaso mo. Makukulong ka. Di po ba? Pagtatawanan ka ngayon. Kukutsain ka ng mga nakalaban na kasagutan mo sa social media kung vlogger ka. Ngayon, kung ikaw naman mga opisyal ng gobyerno, ganun din. Makukutsa ka rin. Pero hindi yan ang issue dito, mga kababayan Kundi ang issue, nako, Vince Dizon, sir. Totoo po ba itong sinasabi ni Madarahog? Yung cauldron na yan nagkakahalaga ng 50 million. Kung ngayon, siguro kung talaga magpapagawa ngayon ng kagaya niyan, kagayang materyales, lahat, walang pinagkaiba, ganyan ang size, sukat. Siguro kung talagang babantayan lang na maigi, hindi aabot ng 50 million yan Baka nga hindi pa umabot ng 1 million yan. Pagpalagay natin, sige, para hindi masyadong pagdidiin sa'yo. 2 million. Pagpalagay natin 2 million yan, Mr. Vince Dizon. Maabot ng 15 million? Ay, 50 million? Ba, ginto. Ginto ito. Stainless mo lang yan. Ano ba yan? 50 million? Naknanto siya. Kaya pala, Kaya pala, dikit na dikit ka, sir, sa sa administrasyon ngayon. Ganun ba ang dahilan? Ito kaya ang dahilan, sir? Dahil kaya dito, natatakot ka, sir, na baka makalkal ang kaso mo sa ombudsman? Ako, ngayon ko lang nalaman yan, mga kababayan. Ewan ko lang po kayo kung alam niyo na po ang tungkol dyan. Kasi kailanman daw hindi pa daw po nakakalkal o nagagalaw o gumugulong itong kaso ni Vince Dizon. Baka, sir, pakonsuelo mo na lang sa akin. Nasa administrasyon mo naman ako. Hindi ko naman ibubunyag yung baho sa maanumal yung flood control project. Yung mga korupsyon dyan. Baka pwedeng ibalato mo na lang sa akin. Huwag mo na lang kalkalin yung kaso ko. May ganun kaya na mga eksena, mga kababayan? Ako nagtatanong lang ako, Hindi ako nagpaparatang, Nagtatanong lang ako. Mr. Vince Dizon, sir. Ikaw, meron ka palang nakatagong bulsa. Kung totoo man ito, sir, nako, booking ka na ngayon. Kaya pala, hindi lang sobrang dikit mo kay Marcos Jr., kundi halos magkamukha na kayo, labas na yung boto nyo rito. Na mo problema, kasi patapos ng termino niya, pagpapalit na ng administrasyon, si Inday sa interview niya, sinabi niya, hindi pwedeng walang managot.
Na-stress nga kayo nung hindi pa sinasabi ni Inday Sara Kalahat kayong mga buhaya, mga magnanakaw, mga may tinatagong baho, lahat kayo. Nanga-stress na. Kitang-kita sa muka, ang papayat nyo na, ano nangyari? Hindi kaya iniisip nyo na kapag dumating na ang administrasyon ni Inday, posas? Akala nyo hindi mangyayari yan? Mga tanga, mangyayari yan. Makukulong at makukulong kayo, mga hinayupa kayo. Tandaan nyo, ang lahat ng meron kayo ngayon, may katapusan yan. Tandaan nyo. Lahat ng naging kasiyahan nyo ng mga nakaraang taon, isusuka nyo. Sa 2028, tandaan nyo yan. Makukulong kayong lahat. Iisa-isahin kayo ni Inday Sara. Lahat kayo. Kaya ako sa inyo, kung gusto nyo pa mabuhay sa labas, nagagawa nyo yung mga bisyo ninyong paghit-hit ng polboron, tumakas na kayo bago maging presidente si Inday. Dahil pag inabutan kayong mga animal kayo, sama-sama kayo sa kulungan na walang aircon, mga unggoy. Patas, kasama nyo matutulog yung mga kriminal at yung mga napagbintangan na nakulong lang. Magkukuskus din kayo ng inidoro, mga animal. Tandaan nyo yan. Pag si Inday na naging presidente, saan man kayo lumpalop ng mundo, makikita at makikita kayo, iuuwi sa bansa para papanagutin sa lahat ng ginawa nyong kagaguhan, pagnanakaw sa kaban ng bayan, taong bayan ang naaapektuhan. Hindi kayo makakatakas kay Inday. Mainam pa, mamatay na lang kayo. Oo nga, totoo yan. Mainam pa. At least mamatay kayo, isang bagsakan lang wala nang problema pa. Tigok. Depende sa inyo kung paano nyo gagawin. Di ba, mga kababayan? Kayo rin, makukulong kayo, mamamatay ka sa kulungan, matatanda na kayo May mga sakit na pati kayo, Di ba, mga kababayan? Bago maupo si Inday, wag na kayo nang mag-turnover. Wag nyo nang ipa-assume kay Inday. Dahil paglabas mo sa Palasyo Malacanang, may posas na ang kamay mo. Malay natin, di ba? Baka mangyari yan. Paglabas sa inyong kanya-kanyang mga tanggapan na inyong pinamumunuan, lahat kayo nakaposas ang kamay. Kaya, dahan-dahan na. Magsipag-impake na kayo. Yung mga tinago nyong ninakaw na mga pera, ilipat nyo na. Ganun din naman Hindi rin naman na mahahabol ng gobyerno ng Pilipinas yan. Kasi, papaano hahagilapin sa inyo? Siyempre, ikukulong lang kayo. Pero nandyan pa yung pera. Ilipat nyo na sa ibang bangko yan. Tapos, ibang bansa pala, bangko naman tuloy. Ibang bangko din. Ibang bansa, lipat nyo na para may magamit kayo doon pag nandoon na kayo. Di ba? Sagot kayo. Malapit na. 1 year and 3 months na lang.
Okay. Ito pa, isang balita, mga kababayan. Tungkol naman po ito sa pagyayabang na naman ni Bongbong Marcos. Nagyabang na naman itong mama ito. Ang dami mo na iniyabang sa amin. Wala naman nangyari. Pabahay, murang bigas, murang bilihin. May maipakulong na mga sangkot sa manumalyang flood control project. Wala. 5,500 na flood control. Ano pa, dami pa. Kayo nga, pakicomment nyo nga iba. Natupad ba? Tapos ito, may iniyabang na naman siya. Ito sabi niya, basahin ko lang mga kababayan, ayaw ko lang masyadong banggitin yung pangalan niya kasi nakakarindi sa tenga. Allergy na ang tenga ko. Nandidiri na kakadiri sa pandinig ba? Lalo na pag kami mga ganitong balita na kala mo, totoong mangyayari, hindi naman pala. Ito, konting tiis, ba? Konting tiis lang daw tayo, mga kababayan. Saan? BBM, ilalabas ang desisyon na isinumiting ulat ng ICI. Siyempre, nagkaroon ng investigasyon dyan. Di ba, mga kababayan? Sa komisyon na itinayo niya, ICI. Naimbestigahan si Sandro. Naimbestigahan si Martin Romualdez. Diyan na lang muna tayo sa dalawa. Huwag na muna dun sa mga pipitsugin. Diyan na lang muna kasi yan ang importante. Kasama kaya dito? Mr. President. Siya pa. Nangako si Marcos Jr. na ngayong buwan ng Pebrero ay ilalabas na niya ang kanyang desisyon kaugnay ng mga dokumento at rekomendasyong isinumite sa kanya ng, ang iba yung nakalagay dito, International Commission of Inquiry hinggil sa flood control project. Ano daw gagawin mga kababayan? Tawag nito, ilalabas na o nangako siya o di ba? Nangako. Ibagay pagyayabang na 'yan. Sa kanyang pahayag, humiling ang Pangulo ng kaunting pasensya. Ubos na po pasensya namin, sir. Ang dami na po namin pasensyang ibinigay sa inyo. Habangan ng PC namin. Umabot kami ng ganito. Apat na taon na. Kaya nga hindi na kami nakatiis. Nagsalita na kami kasi wala na kami nakita mabuti talaga sa administrasyon mo. Mabuti sana kung bugoy-bugoy ka pero may trabaho ka, marami kang infrastruktura, natuloy yung build mo. Build, BBM mo, build better more mo. Wala din. Wala kami nakitang ikatuwa sa'yo, sir. Grabe naman. Hindi kami natuwa talaga. Eto pa, balikan ko lang ng kaunti Kaunting pasensya mula sa publiko habang masusing sinusuri ang mga isinumiting ulat. Sinusuri daw na mabuti mga kababayan. Pasensya daw po muna mga publiko. Siyempre tayo yan. Ito na yung pinakamaganda at gusto kong komentuhan sa lahat. Aniya, mahalagang pag-aralan ng mabuti ang mga detalye bago maglabas ng pinal na pasya upang matiyak na ang magiging hakbang ng administrasyon ay aayon sa batas at kapakanan ng mamamayan. Ano sabi? Aniya, mahalagang pag-aralan daw mga kababayan. Pag-aaralan mo ito, maiintindihan mo kaya. Hindi ka naman abogado. Hindi ka nga daw tapos sa pag-aaral Tapos ito, pag-aaralan mo, baka naman, ang magiging decision mo ano tawag ng ganon? Mini mo. Saan tumapat yung kamay? Yun. Yun ang talo. Di ba, mga kababayan? Tapos pag-aaralan mo, yung batas nga, magiging yung
Oh, BICAM report. Hindi mo nga pinag-aaralan eh. Kaya ka nga nalusutan ng mga animal eh. O nalusutan ka ba o talagang pinalusot mo? Kasi meron ka rin naman daw insertion na 100 billion. Oh. Di ba? Sa bagay, mga kababayan, oh, kung meron ka insertion, ay, siyempre, may tarya ako dyan eh. Puta, palusot din natin yan. O, kung taon-taon, 100 billion, meron na itong 4 billion pala. O. Tapos pag-aaralan mo, ngayon, kung pag-aaralan tayo, sige, totoo, pag-aaralan ninyo. Yung anak mo, at saka yung pinsan mo, kakasuhan nyo. Kasi sinabi ni Saldico, meron ding 50 billion yung anak mo, Mr. President. At yung mga flood control sa distrito niya, durug-durug. Oh, sangkot din pala di umano ito sa maanumalyang flood control project. May papakulong mo ba? Lalo na yung pinsan mo. Kita mo, nangayayat na nga sa problema eh. Parang kinulam o kinarma. Mr. President, o baka naman yung mga pipitsugin lang. Yung ituturo ninyo, mini-mini mo, mini-mini, o ikaw, hindi kita kaalyado. Oh, ikaw, hindi mo ko kinakampihan. Di ba? Ganon. Tapos, para sa kanila, big fish, twink. Iloloko tayo nitong taong ito, mga kababayan. Matutuwa kayo? Oras na ilabas niya na yan. Sinasabi niyang iniyayabang niya yata yan. Sige, abangan natin. Kung maganda resulta, palakpakan natin siya, ina siya. Ay, ina niya pala. Di ba? Mga kababayan, palakpakan natin. Mabuti. Kung pakasuhan niya anak niya, pakasuhan niya si Romualdez, pakulong talaga. Tsaka na yung sarili niya kasi presidente pa siya eh. May immunity pa siya eh. May immunity pa siya eh, di ba? Tsaka na siya. Sinday na bahala sa kanya. Tagot. Yari ka talaga, Nyor. Yari ka, Nyor. Malapit na, 1 year. And 3 months na lang. Gor na. Magyabang ka na magyabang. Inaantay namin, sana magustuhan namin ang resulta nito, ha? Okay? Ito pa. Huling balita, mga kababayan, nako, si Inday Sara. Hindi na po mapigilan, sa totoo lang. 2026 pa lang, mga kababayan. Pero, ang galawan ngayon sa baba, mga parallel groups, mga biglang nagtayo ng isang parallel groups, mga kababayan, para suportahan si Inday Sara. Napakarami na. Isa na po dyan yung tinatawag, yung bago pa, hindi pa po masyadong kilala kasi, katatayo nga lang. At higit sa lahat, hindi pa sila masyadong napapasama sa mga event na nariyan si BP Inday Sara at hindi pa sila napakilala ni BP Inday Sara na sila ay taga-suporta ng ating pangalawang Pangulo. Etong grupo na One Leyte, mga kababayan, dati One Leyte lang, One Leyte lang yan dati. Pero ngayon, di ba may One Cebu, meron ding One Leyte. Ang sabi sa akin, One Leyte lang yan dati, pero ngayon gagawin ng One Visayas. Suporta kay Inday Sara, naloko na. Sabihin man natin hindi makuha yung buong Visayas, buong buo. Sabihin na natin mga 60%. Marami na yan. Di ba, mga kababayan? Bangsamoro, naglabas na rin ng suporta. Ano tong babasahin ko na ito? Ito na, simulan na natin. Suporta alang, Bisaya lang, Tagalogin ko lang ha. Suporta alang ni BP Sara Duterte sa 2028. Nagkakusog sa Cebu. Mga kababayan, Cebu ito. Talisay City, nagpadayon ang pagkakusog sa suporta alang. I-translate ko muna yung nauna kong binasa, pasensya na.
suporta daw po para kay Inday Sara Duterte. Lumalakas sa Cebu. Oh, Sara Duterte sa 2028, lumalakas sa Cebu. Oh, Talisay City, nagpadayon ang pagkakusog sa suporta alang kang Sara Duterte human gipahigayon ang official launching o covenant signing sa usa ka koalisyon nga nagtinguha sa pagpalig-on sa suporta alang sa iyang posibleng pagdagan sa pagka-presidente sa 2028, mga kababayan. Ang sabi, patuloy daw pong lumalakas, mga kababayan, ang suporta para kay BP Inday Sara matapos itong ginawang official launching at covenant signing sa isang koalisyon na natinguha ba yung umaasa, parang gano'n, umaasa kahit na na si Inday Sara, kahit nagproklama na siya, nagdeklara na siya, umaasa, tinguha, sa pagpalig-on, sa pagpapatibay, sa suporta para sa posibleng pagtakbo sa pagka-presidente sa eleksyon sa 2028. Sa madaling salita, mga kababayan, hirap mag-translate, kakapoy. Bumuo ng koalisyon na talaga. Hindi lang isang grupo pala ito. Koalisyon pala ito, mga kababayan. Koalisyon. So marami ito. Sabi natin mga 5 grupo to, may mga hawak na tao to. O 5 o 10. May mga hawak na, naku po, milyon-milyon na tao. Ngayon pa lang ang layo pa ng 2028 2026 pa lang. May mga umuusbong na. May mga grupo na napapahiwatig supportans. Hindi. Bangsamoro. Ay Juan Bangsamoro. Di ba? Marami na yan. Kasi coalition to Sabi natin 5. Tapos yung pang Juan Bangsa. Baka may sumulpot pa yan, mga kababayan, sa mga susunod na araw. Susunod na buwan. Wala na, sasakit na ang ulo ni Marcos niyan. Nalalapit na talaga ang paghukom. Baka taklihin na. 5, mga kababayan. Napapakamot yan ng hindi makate sa ulo. Anong gagawin natin? Patay tayo dyan. Kay Leni Robredo, meron na ba? Kasi siya daw ang manok ni Bongbong Marcos tapos ang busy daw si Bongbong Marcos. Naknanto siya. Noong nakaraang halalan 2022, umiwas tayo ng umiwas sa lutang. Oo, napunta tayo sa bangag. Pero ngayon, ang mas pinakamasaklap, mga kababayan, nagsama na ang lutang at saka bangag. Piste! Anong mangyari sa gobyerno niyan? Kung halimbawa, madaya nila si Inday Sara, mapresidente si Lutang, ang vice-presidente si Bangag. Naknang yawa na talaga ito. Ayoko na sa Pilipinas. Pasensya na po, mga kababayan. Mahal ko ang inang bayan. Mahal ko ang Pilipinas. Handa akong ibuwis ang dugo ko para sa Pilipinas. Dinadaan ko lang sa tawa pero totoo itong sinasabi ko. Putang ina nila. Sana pagising ko bukas ng umaga, 2028 na, baka ipatupad ni Inday Sara ang bitay, makita man lang natin silang binibitay. Masama man kung isipin na hilingin ang kamatayan ng isang tao. Huwag nating kalimutan o huwag nating
isang tabi yung mga nagbuwis din ng buhay na hindi man lang po nagkaroon ng kasalanan. Mas marami yan. Marami ngang nakukulong na walang kasalanan, na pagbintangan lang. Pero itong mga ito, malaki ang kasalanan. Ninakawan ng kabanang bayan, utang ina, ginago ang taong bayan. Hindi ba karapat-dapat? Kaya, dapat sa mga ito, ipakita sa publiko habang kinukuryente, siniselya elektrika, nililethal injection. Ganun ba? Di ba? Sana ibalik ni Inday ang bitay. Kahit tumakas sila, makita sila, iuwi sa bansa, palakpakan sigurado. Maglitsyon pa yung iba. Di ba? Mga kababayan, okay lang ba sa inyo o hindi? Comment lang po. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.